Nabawi na ng mga otoridad ang SUV na tinangay ng dalawang suspect mula sa isang Koreano sa Angeles City, Pampanga. Balita hatid ni Lia Manyalak del Castillo, exclusive. Sa kagustuhang masundo ang naglayas daw na asawa, napilitan umanong karnapin ni Ali Baser sa Umay ang Toyota Fortuner na ito sa Angeles City, Pampanga, Martes ng gabi. Kwento ng pinsan ni sa Umay na si Alvani Onti, nagtitinda raw sila sa kalye nang masagi siya ng Koreanong may-ari umano ng sasakyan. Sa inis niya, nasapak niya ito. Pagkasapak ko sa Koreano, may maraming nakapunta doon ng mga tambay. Yung mga tambay na yon, mga kaibigan nito. Tapos napulot nila yung susi. Binigay nila yung susi sa kanya kasi pinapahanap yung sasakyan. Inamin naman ni sa Umay na tinangay nga nila ang sasakyan, pero paliwanag niya. Lasing kami. Oo, kasi nga ako, burado utak ko kasi nga hinanap ko yung asawa ko kasi nilayasan po ako. O ngayon, may sasakyan na. Saman mo ko, punta natin yung asawa ko. Yun po ang totoong nangyari. Di namin indisyon na karnapin yun. Dahil kung indisyon namin na karnapin yun, ba't kami dadaan sa tollgate? Balak ko pong ibalik. Susunduin ko lang po yung asawa ko. Papunta dapat sila sa Cavite, pero sa Maynila pa lang, nahuli na sila sa isang checkpoint. Initially, chinek nila, color coding. Then, inas yung driver's license nung nagmamaneho. Then, walang may pakita. Walang driver's license, walang ORCR. Tinawag ng mga polis natin sa Highway Patrol Group for verification. Then we found na itong Fortuner, itong sasakyan is a carnap vehicle. Ang mas malala pa, Nagkaroon pa ng search doon sa visually may nakitang crumpled na allegedly marijuana doon sa may handbrake. pero giit na mga suspect, Yung marijuana, ma'am, hindi Di talaga po sa amin yun. Nasa Nakalagay lang sasakyan po yun. yun sa sasakyan. nasa ospital ang Koreanong may-ari ng sasakyan at nagpapagaling sa tinamong mga sugat. Nasa Manila Police Station 3 naman ang sasakyan. Posibleng maharap sa mga reklamong carnapping at illegal possession of dangerous drugs ang dalawa. Lia Manyalak del Castillo, GMA News.